Yung mga top teams ngayon dito sa PBA playoffs ay gustong iwasan itong San Miguel Beermen. Hindi naman nakapagtataka na ayaw nilang harapin ito dahil ang ganda ng nilalaro ngayon ng San Miguel. Parang mukhang gumaganda na yung kanilang performance just in time para dito sa playoffs at kitang-kita nyo naman na fit talaga itong si Benny Boatwright para dito sa San Miguel. At yan ang dahilan kung bakit ngayon siya ay kinokonsidera na isa sa mga favorites itong San Miguel na dito sa quarterfinals. Kahit meron silang twice to beat disadvantage sa tingin ng karamihan, magagawa at magagawan pa rin ng paraan to ng San Miguel Beermen. Ang makakalaban nila malamang Rain or Shine ni Lasto Painters pero posible rin na baka ibang team yung makaharap nila. Magdedepende na lamang yan dito sa kanilang magiging laro at tapos na yung mga games ng SMB. Pero kailangan nilang malaman yung kanilang pwesto, yung placing nila doon sa magiging resulta ng laban mamaya ng Magnolia Meralco at nitong Hinebra at TNT Tropa. Depende dyan, posible na baka Rain or Shine or Phoenix or Meralco. Pinakamalaking chance sa Rain or Shine makalaban nila dito sa playoffs. Pero nandyan din syempre yung posibilidad na baka Meralco, no? Kung ikaw ang San Miguel Beermen, kahit sino dyan sa dalawang yan ang makalaban mo, pwede na. Basta ang kinakailangan lamang maging solid yung contribution ng lahat ng players nila. Ang maganda pa dito sa game ng San Miguel kontra Phoenix, nakapagpahinga si Junmar Fajardo. So ibig niya sabihin magiging fresh ito. Hindi siya pagod pag-umpisa nitong quarterfinals na sigurado mahabang minuto ang ilalaro ni Fajardo dito. At yan naman talaga yung pinaghahandaan ni Coach Leo Austria. Gaya ng inasahan, magiging maikli yung rotation nitong San Miguel Beermen pagdating dito sa playoffs. At yan naman yung magiging importante dahil syempre magiging mas mapili na si Coach Leo nung gagamitin ng mga player. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay marami ang kumukwestiyon kung ano ba ang maaabot talaga nila dito sa playoffs. Kasi lately marami nakapansin, no, ang ganda ng simula ni Coach Yeng Giao. Nanalo ng 7 straight itong Rain or Shine. Pero pagkatapos nun nagkasunod-sunod na yung kanilang mga talo. At marami nga nagtatanong ngayon kung ito ba'y senyales talaga na baka hanggang quarterfinals lamang itong ROS. Hindi ito masyadong napapansin ng karamihan pero malaki naging epekto ng injury kay Felix Lemeti. Kasi si Lemeti talaga yung mahusay na player nitong Rain or Shine pagdating dito sa pagmamando doon sa mga plays nila. Siya yung pinaka-coach doon sa floor. Ginagamit ni Coach Yeng Giao ngayon si Andre Caraco at ito si Anton Asisio pero hindi sila consistent. At yan ang nagiging problema dito sa lineup ngayon ng Rain or Shine. Alam natin pagdating ng playoffs, medyo magiging mas mahigpit ang depensa at yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na baka mahirapan din itong ROS pagdating dito sa ganyang sitwasyon. At yan naman talaga yung nakikita natin na magiging problema ng Rain or Shine Elasto Painters. Ganun pa man, confident pa rin si Coach Yeng Giao na kaya ng Rain or Shine talunin kung sino man yung makakarap nila. Although inaamin yan na magiging mabigat yan, lalo na kung San Miguel. Pero kung naman ang Rain or Shine, dapat maging handa ka kung sino man yung mga pwede mong makaharap dito sa playoffs. At kung ikaw naman itong barangay, itong Rain or Shine, kahit sino man dyan ay pwedeng magkaroon ng tsansa na maging mas malakas o kaya sabihin natin mag-increase yung laro nila dito sa playoffs. Kaya dapat paghandaan talaga yan nitong si Coach Yeng Giao. Alam na natin kung anong magagawa ng kanilang import na si Jalen Johnson. Pero kinakailangan yung iba nilang players katulad nila Kaylan Tiongson, si Adrian Nocum, ito si Leonard Santillan ay mag-contribute din pagdating sa scoring dahil yan na makakatulong talaga.